So ngayon mga kababayan, ito yung ating pag-uusapan. Yung patungkol nga dito sa pagkabulagta ni Digong. Nako, ito may update na nakarating sa akin. Yung pagkabulagta pala ni Digong, yung pagkawala pala ng malay, ay may kinalaman ata si Sentry. May kinalaman si Senador Antonio Trillanes. Nako, sabi ko nga sa inyo mga kababayan, sino kayang may kasalanan kung bakit si Digong ay bumulagta? Ang sabi mga kababayan, si Trillanes yan. Si Trillanes nga daw. Oo, confirm. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, kakarating lang ng balita sa akin. Pagkatapos ng live ko kanina, may nag-send agad. Sabi si Trillanes nga daw, binuli daw. Oo. Nag-welfare check daw itong si Sentry. Oo. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, fake news daw yun. Hindi yun fake news. Kasi ganito mga kababayan. Kung ang pamilya ni Digong may karapatan pumasok doon, mas lalong may karapatan po si Trillanes kasi si Trillanes po ang complainant. So ngayon, syempre naninigurado lang po si Trillanes na iniisip niya, syempre complainant ako, titingnan ko baka pinalaya nyo na yung kinukomplain ko. So tinignan daw doon. So ngayon mga kababayan, after daw nun, after daw nun mga kababayan, paglabas ni Sentry, kasi may picture si Sentry sinare sa akin kanina, ito, paglabas ni Sentry mga kababayan, ito na si Sentry, Sana ba yun? Sana ba yun? Paglabas ni Sentry mga kababayan, ito na siya ngayon. Ayan. Paglabas niya, lakihan ko lang kaya nalakihan naman to Ayan. Paglabas ni Sentry sa kulungan ni Digong, ayun nga, siguro mga 30 minutes after, bumulagta na yung lolo nyo. Nakakatuwang pangyayari. Kita ninyo? 30 minutes after, paglabas ni Sentry, nagpa-picture pa nga daw relax lang. Nasa loob pa ng kulungan si Dutz. Sabi ni Sentry dito, sa kanyang post, relax lang kayo. Nasa loob pa ng kulungan si Dutz. Sinisiguro ko lang. Na-high blood. Na-high blood ang lolo nyo. Bumulagta. Ay, Diyos mio, Marimar. Inatake. Tinabihan siguro ni Sentry. Ano, kumusta ka na dyan? Okay ka lang? Kumusta ang buhay-buhay? Bumagsak! Kawawa. Dapat nung bumagsak, dapat na bagok. Hindi pa So, yan po ang patunay. Ngayon mga kababayan, ito pa. Ayaw ko sanang maniwala Ayaw ko maniwala. Ang problema lang mga kababayan, itong si Greco Bilgica. Kilala nyo naman si Greco Bilgica, di ba? Ayan. So, ito yung nagpatunay na si Trillanes nga daw ang nagpa-atake kay Digong kaya natagpo ang walang malay. Baka sinakal. Natagpo ang walang malay si Digong. Baka inuntog naman kasi. Sentry, baka inuntog mo naman. Ayaw ko sanang maniwala na dahil talaga kay Sentry, kaya inatake si Digong, natagpuan mo lang malay, baka hinampas bigla nabagok ganyan na himatay. Tapos alam nyo ba mga kababayan, nakaratingin sa balita, may problema daw, yung may brain hemorrhage, tawag dun. Parang naapektuhan daw yung utak nung pagkabagok ni Digong, sabi ni Kopman, grabe si Kopman Actually si Kopman, pwede na to i-partner kay Harry Roque. Ngayon, may nakarating daw kay Kopman, couple of incidents daw. Sabi ko, paano nangyari na couple of incidents? Ngayon lang bumagsak, tapos couple na ang sinabi niya dun sa balita. Tapos ng GMA. Tapos, may nangyari daw sa utak, may something daw ganun kasi nabagok. Tapos ngayon mga kababayan, eto na.
Sabi ni Grico Bilgica, kilala niyo naman si Grico Bilgica, di ba? Kasabwat din yan ni Digong noon. Anti-corruption yan eh. Pero walang napakulong. So ngayon mga kababayan, ito yan. Sabi ni Grico Bilgica, kay Trillanes, sabi niya, bakit matandang may sakit ang nag-iisa sa ibang bansa na nakakulong ang bubulihin mo? So, naniwala talaga ako mga kababayan na si Senador Trillanes talaga ang may kadahilanan na pagbisita siguro doon, inatake si Digong kaya yun, bumalagta. Sabi niya, bakit yung matandang may sakit na nag-iisa sa ibang bansa na nakakulong, ang bubulihin mo? Welfare check ka pa. Hindi ka naman doktor or nurse. Dapat humanap ka ng katapat mo. Kaedad at kasing laki mo. Kung gusto mo talagang pakita ang tapang at lakas mo. Sabi ni Grico Bilgica. Ibig sabihin, si Trillanes, ang kanilang pinag-isipan, mga kababayan, ang kanilang inaano ngayon, tinutumbok na may kasalanan sa pagkabagok ni Digong, pagkabulagta. So sabi dito, mga kababayan, pati si Pulong, sabi din ni Pulong, si Trillanes pala ang pinadala ng mga bangag para mag-welfare check kay PRRD. Baka magkalat ka ng virus mo diyan, andi ka pa naman na injection ng anti-rabies, shoot mo. Sabi ni Pulong Duterte. So alam na nila, mga kababayan, kung sino ang pumunta doon. Si Trillanes daw ang pinatawag doon, welfare check ni PBBM. Ayan. Alam nyo, sa totoo lang itong mga Duterte, ang galing nila gumawa ng kwento, no? Pag ito, Pulong, hindi mo napatunayan na si Trillanes ang pinadala ni PBBM, malaking akusasyon yan. Nang bibintang na naman kayo. Katangahan ng tatay nyo yan. Hindi naman yan mabagok dyan kung hindi yan nakulong. At pangalawa, kung walang kasalanan, hindi dapat yan magtagal dyan sa loob. Tapos ngayon, pagbintangan nyo na naman si PBBM. Si Trillanes ngayong nandun, anong kinalaman ni PBBM? Si Trillanes daw ang ipinadala. Diyos mio, handa si Marcos gumastos ng billions para sira lang si Duterte dahil sa gahaman sa kapangyarihan, di ba? Ito yung mga DDS na nagpo-post na walang mga sapat na basihan, walang sapat na patunay na sino or totoo ba talaga na ito ay si ganito, ito ay si ganyan or si ganyan. Wala silang mga kababayan. Basta marinig lang nila na sinabi ni Pulong, sinabi ni Sara, papaniwalaan na nila. Ngayon mga kababayan, hinamon ni Grico Bilgica itong si Senador Antonio Trillanes na bakit yung matanda na nakakulong at nag-iisa lang doon sa ibang bansa ang bubulihin mo. Humanap ka na kasing laki ng katawan mo, sing edad mo, at para may katapat ka. Sabing ganon. So, ibig sabihin, ang inano nga nila doon, si Trillanes ang kadahilanan. Pero para sa akin, mga kababayan, naka 2 points na naman si naka 2 points na naman si Senador Antonio Trillanes. Mga DDS, kung mahal mo talaga si Tatay Diggs, buuhin mo siya. Ito ang sabi ni, may nag-post sila, si Trillanes. Kung mahal nyo daw si Digong, buuhin nyo daw. Ang garapon. Diba? Diyos mio, Marimar. Alam nyo, ang galing-galing talaga ng mga DDS. Diyos ko po. Ang laking suspetsya. Hindi welfare check Parang reality check ang ginawa nila. Sabi ni Marcoleta. Hindi daw welfare check. Parang reality check daw ang ginagawa. So ano bang kinalaman nung PH Embassy sa pagbisita kay Digong? Malamang, hindi natin alam kung anong nangyari kasi si Trillanes, pagpasok niya doon, lumabas after 30 minutes, si Digong bumulagta na. Alam niyo, sa totoo lang, naka 2 points si Sentry. Diba? Alam niyo, sa totoo lang, mga Duterte, wag na kasi kayong umuwi ng Pilipinas. Bumili na kayo ng bahay sa dahig. Doon na kayo tumira para araw-arawin na ninyong mabisita at hindi niyo, yung bilhin ninyo, yung katabi mismo ng kulungan, o di, sumama na kayo lahat sa loob. Para hindi masalisihan. Baka sabihin nyo na naman, baka pumasok na naman si Atty. Conti doon, tusukin ng ballpen yung mata. Ending pala, si Digong lang pala nakatusok ng kuko niya kasi mahaba na, walang nail cutter sa loob
Di ba? Oh, pag si Attorney Conti bibisita doon, titignan si Digong. Tapos paglabas ni Attorney Conti, sasabihin ni Digong, tinusok siya ng ballpen sa mata. Eh ang kadahilanan pala, yung kuko ni Digong mahaba na. Walang nail cutter sa loob eh. Sinong magni-nail cutter kay Digong? Alangan naman yung nurse. Di ba? Tapos nadula si Digong doon. Tapos binisita ni Trillanes. Ang sasabihin nyo, tinulak ni Trillanes. Ya? Bumili na kayo ng bahay sa Dahig, yung kaharap ng kulungan. Para araw-araw niyong makikita. Kent, di ka pwedeng gumawa ng masama doon, nakatili camera. Kaya nga, di ba, ma-midnight? Ang hirap lang kasi nitong mga DDS. Pagkatapos nung pinakalat nilang nakalaya na daw, lalaya na daw si Digong, hindi naman nagkatotoo. Ngayon, si Trillanes na yung pinag-initan nila. Hinamon pa ni Crico Bilgica na, di yung matanda. Diyos mio, Marimar. Bakit yung matanda ang bubulihin mo? Humanap ka ng katapat mo, di ba? Ma'am Rian Suzuki, Ma'am Delia. Diyos mio, Marimar, Senator Marco Lecta. Ayan, Adrian, bobo kasi, mga didi shit ko. Sabi ni Senador Marco Lecta. Samahan nyo na kasi doon. Kaya nga, di ba mga DDS, para hindi si Digong bumulagta. Di ba? Salamat po, Mactandim TX. Ayan, salamat po. Para si Digong po, hindi bumulagta at lagi ninyong makikita, ang gagawin ninyo, samahan nyo sa loob. Gumawa kayo ng krimen katulad sa krimen ni Digong para ilagay kayo dyan, pumatay kayo ng libo-libo. Tapos sabihin mo, ako, pumatay? Yes, correct. Very correct. Gaganon din kayo, tapos aminin ninyo. Kasi mga DDS nga kayo, di ba? Para mabantayan ninyo sa loob, di po, na yan. Mga lintian kayo. Puro lang kayo ngaw-ngaw dyan. Mga ngaw-ngaw kayo na ngaw-ngaw. Mga maramura kayo, mga buang. Para mas safe si Digong, samahan ninyo sa loob. Hanggat hindi nyo samahan si Digong sa loob, may mangyari dyan. Sabi nga ni Sarah, delikado daw ang buhay ng tatay niya. Aba, Diyos ko, nadidilikaduhan kayo sa buhay ng tatay niyo, samantalang yung pinatay ng tatay ninyo, hindi pa yung delikado. Mas delikado nga makalaya yan eh. Kasi bakit? 80 anyos pa lang yan. Diyos ko, lola ko nga, namatay, 106. Naghahanap pa ng cook. Si Digong pa kayo, 80 anyos pa lang. Alam nyo, ang masamang demonyo, matagal mawala yan. Mas delikado kung si Digong makalabas. Bakit? Maghihiganti yan. Lola ko namatay, 106, ano hinahanap? Cook. Si Digong pa kayo, 80 anyos pa lang, iiyot pa yan. Diyos mio, Marimar, tatayo pa yung titi niyan. Makaanak pa 10 yan. Diyos ko, yan ang delikado. Hindi buhay ng tatay nyo ang delikado. Ang delikado pag nakalabas yan. Tita ko nga, 92 pa lang, malakas pa. Sabi ni Ma'am R. Villegas. Di ba? Yun ang totoo. Diyos mio, Marimar. Ngayon, hinahamon ni Crico Bilgica, itong Senador Trillanes. Basahin ko ha. Ito ang ang sabi niya. Nakalagay dito mga kababayan kay Crico Bilgica. Wait lang. Ito. Sabi kasi dito sa post mga kababayan, si Senador Antonio Trillanes daw ay bumisita sa Dahig. Kaya hinamon, ito, basahin ko ha mga kababayan. Ito. Pumalag si dating Presidential Anti-Corruption Commission Commissioner Crico Bilgica sa welfare check na isinagawa ni dating Senador Antonio Trillanes kay dating Pangulong Duterte. Matatandaan si Trillanes ang di umano'y dumalaw kay dating Pangulong Duterte sa tinuluyan nito sa ICC. Ayon kay Bilgica, dapat humanap ng katapat si Trillanes at hindi ang isang matanda ang mag-isang katulad ni Duterte. So ibig sabihin mga kababayan, ang pinagbintangan nga nila, si Trillanes bumisita kay Digong, tapos after 30 minutes, bumulagta na yung mama. Kasalanan ba natin na nanggigigil si Digong? Kahit naman magsisigaw, parang unggoy yun si Digong. Inimagine ko lang humawak sa rihas. Gumaganon-ganon. Nakakita kay Trillanes. Ganon. Hindi na kinaya. Unconscious. Siyempre sasabihin ni Trillanes, tapang ka, ginga, labas nga. Ay, labas.
Labas! Halika dito! Oh, nanggigigil. Gigil na gigil yan. Alam naman natin kung gaano manggigil si Digong. Pakita ko sa inyo ha. Nung nakita si Trillanes mga kababayan, nanggigil. Ito Digong. Trillanes. Ito mga kababayan, kita mo naman kung paano. Buti nga yung anak niya na drug lord at saka yung ano niya, son-in-law That ay would be, I take exception to that. Ayan, statement, high blood na siya. Mr. Chair. please It is not fair. it's my opinion. Mischievous. It's my opinion. Ikaw nga pinapapatay mo yung mga suspected. Session suspended. Gigil na gigil Wala ka na. Ano? Wala ka na. Saan eh? Pinapagalit eh. Huwag, saan eh? Saan wag dito? Huwag kang mag-ate rito ng ganyan. Oh, You do not sinaway ni ewan ko sino yung nagsaway, si ata to. Akop. Wala ka na. Uy, Sani. Sabi nga gano'n. Diba? Ito pa. suspended. Lumapit ka. Mo, esas. Suspended. Gigil na gigil si Digong, Lapit ka. Kaya ini-imagine ko talaga. Kaya bumulagta si Digong doon, nakita si Trillanes. Totoo yan. Suspended. Nanggigigil kasi siya. Mukha pa. Totoo yan. Yan yung kadahilanan. Ayan, nakabisaya ni oras. Suspended. Lapit ka. Ultimo pare, sabi nga ni pare. Hawakan nyo yan, sabi ni father. Hawakan nyo yan, baka mangagat yan. Suspended. Nahimatay si Digong. Tawang-tawa si Trillanes. Wala ko yung nagdagas. Yung lolo ninyo, inatake. Si Trillanes kasi ang number 1 na kalaban ni Digong na hindi niya matanggap sa buhay niya. Na nakulong siya. Former Senator Antonio Trillanes IV assures the public that former President Rodrigo Duterte remains in his Hague detention. Trillanes posted on Facebook a snapshot outside the International Criminal Court on Saturday. Ang hindi ako gusto. Bakit tayo magpapauto sa kanya? Lumabas ka dyan. Anong forma ang tinitry ka sabi mo? Alam ko na sa tingin ng iba, ako ang sumira sa isang tao na minahal. Sampaling ko siya sa publiko. Ngayon na. Isang pinuno na binigyan ninyo ng tiwala. I am now your enemy and you have to be out. Kaya hindi ako narito para makipagtalo. Hindi ako narito para ipilit ang sarili ko sa inyo. Narito ako dahil sa bayan. Ayan. Dito sila galit. Ayan Ang hindi ako gusto. Bakit tayo magpapauto sa kanya? Lumabas ka dyan. Anong forma ang tinitry ka sabi mo? Alam ko na sa tingin ng iba, ako ang sumira sa isang tao na minahal. Sampaling ko siya sa publiko. Ngayon na. Isang pinuno na binigyan ninyo ng tiwala. I am now your enemy and you have to be out. Kaya hindi ako narito para makipagtalo. Hindi ako narito para ipilit ang sarili ko sa inyo. Narito ako dahil sa bayan. Narito ako para pabulagtain ang lulo mo. Sa mga sahig, sa dahig. Narito ako
para bulagtain ang lolo mo. Sana sa sunod, matuluyan na. Tagal, drama-drama pa kasi. Ayun, natuluyan. Take note, tingnan nyo, nakita. Ini-imagine ko talaga na siguro nung pagsilip siguro tumawag. I am Trillanes. I would like to visit Mr. Duterte inside the cell because I'm from Philippines. I'm a senator. And then sabi siguro ng ICC, hello, Mr. Duterte, there's someone who waiting you. He wants to going inside and talk to you. Is it okay that we allow him to inside your cell da? And then Duterte to, yes, okay. Sige nga. Pagdating sabi siguro ni Trillanes, musta na dots? Anay matay. Tapos sabi ni Trillanes, biglang labas. Sabi agad ni Trillanes, easy lang. Sinisigurado ko lang na si Digong nasa loob. Nasa loob pa, hindi pa nakalabas. Tapos yung mga DDS, yes! Granted ang interim release. Tapos sinakay. Yun, si Tatay Digong lumabas. Hindi nila alam, takbo hospital pala. Ayan. Doon na matuluyan na si Digong ma-amnesia. Doon na yan matuluyan. Kung matuluyan yun na nabagok si Digong doon at ma-amnesia or makumatos, deserve. Hindi bibitawan ng ICC yan. Kapag makumatos si Digong, manatili lang yan dun sa ospital. Pananagutin ng ICC yan. Antayin na lang yan nila na mamatay. Ganun lang naman yun. Much better ngayon naman na kumatos eh. Diba? Naku, ang galit siguro ng mga DDS ngayon. Sobra. Galit na nga sila nung ipinakulong ni Trillanes. Basta nagalit ngayon, bumagok. Nawala ng malay. Diyos ko. Mga DDS, tanong ko lang, survey lang, anong masasabi nyo sa pagbisita ni Sentre? Bumulagta daw eh. Digong, natagpuang walang malay. Diba? Pag Pilipinas ang magbalita, dating Presidenteng Rodrigo Duterte, nagbabagang balita. Dating Presidente Rodrigo Duterte natagpo ang walang malay sa kanyang silda pagkatapos dinalaw ni dating Senador Antonio Trillanes. Pero pag sa English yun, former President Rodrigo Duterte located unconscious after the visit of ex-Senator Trillanes. Diba? Ganun magbalita sa ibang bansa. Pag sa Pilipinas, nagbabagang balita. Ganun yan. Pagdating sa Amerika, hindi papatay. Ex-President Rodrigo Duterte located unconscious in the cell after the visit of ex-Senator Trillanes. Ganun lang, parang wala lang. Pag sa Pilipinas, grabe kung makapagbalita. Di ba? Larry Orabi, may galab shoutout po. Kaya sa totoo lang mga kababayan, wala na. So confirm nga. Si Sentre nga ang dahilan kaya bumulagta si Digong. Nakakita yata ng multo eh. Bumaliktad. Ayun, nahimatay, nabagok.